We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mayoriya sa mga transport group sa Western Visayas nagpahayag nga hindi magpakigbahin sa 3 ka adlaw nga nationwide transport strike. Re-elected nga barangay kagawad sa Cabatuan, Iloilo, tiklo sa drug buy-bust operations ang kapulisan. Mapuslanon nga ihibalo sa container gardening, tutukan tas ang spotlight. Hi there mga puso, bugtaw na. Good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hello, John. Hello Adrian, adlaw na kita sang Lunes, November 20, 2023. Ibalong tanang mga nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Lunes na naman. Ako si Eden Prietos, live na live. Ikan dali sa GMA Bacol Station. Subungaga, dala sa gyapon namo na madala ko ang mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita sa bunga Lunes, Transport Cooperative sa Iloilo City nagpasalig nga bastante ang mga PUJ sa pag-cater sa mga commuter sa pagsugod sa nationwide transport strike sa bunga adlaw November 20. Duha ka mga transport group sa Western Visayas nagaupod naman sa untat biyahe. Ining gitutukan ni Kim Salinas. Nagpasalig ang Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Cooperative ukon ikaw DC nga wala sang dapat kabalak-an ang mga commuters bangod hindi sila mag-augyon sa nationwide transport strike subong adlaw kag bastante ang ilang mga unit sa pag-cater sa mga commuters. Nagwaay siyang membro sang kooperatiba kag korporasyon nga magrisgo sa ilang nga prangkisa nga makupod sila. Ginabanta nga yara sa 2,000 ka mga traditional kag modernized jeepneys ang sa inalom sang ikaw DC. Pero ang grupo nga No to PUV Phase Out Coalition nagpabutyag nga kapin 90% sa masobra 2,000 ka mga nagabiyahe nga jeepney unit sa ilang grupo sa rehiyon ang maupod sa strike. Sa Bacolod City naman, kapin 1,800 ka mga miyembro sang Bacod Incorporated nga affiliates ang Piston kag Beribela ang nagpahayag nga mapasakop sa untat biyahe. Sa pihak sini nagpasalig ang Iloilo City Government nga handa sila nga magbulig pananglitan may problema sa transportasyon kag mahimo magdeklara sang suspensyon sang klase kung kinahanglan. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Samtang nagapatuman naman subong sang libre sakay Iloilo City Government para sa mga empleyado sinikag sa mga pasahero nga posibleng maalangan sa dalanon. Sumugod alas 6:30 kaina may tagduha ka mga van nga gin-deploy sa Arevalo Plaza, Haro Plaza kag Mandurriao Plaza para sa pagbasakay sa mga pasahero. May duha man ka mga bus nga ginapahamtang sa Tagbag Terminal sa distrito sang Haro. Padayon ginamonitor sang City Government, ICPO kag iban pa nga mga ahensya sang National Government ang sitwasyon. Nagpahayag man si Mayor Jerry Treñas nga handa ini nga mag-suspender sang klase depende sa mga indalagan sang transport strike. Papuso, good news naman para sa aton mga motorista. Padayon nga maganubong presyo sang gatong sumugod buwas November 21. Base sa oil industry sources, may ginalauman nga pagnubo sa presyo sang gasolina halin sa 60 tubtob 90 sentimos kada litro. Ang diesel naman maganubo sang 50 tubtob 80 sentimos ang litro. Samtang presyo sang kerosene magapanaog sang 50 tubtob 70 sentimos kada litro. Mga puso, base sa datos sang Department of Energy o DOE sa dalagan sang presyo sang gatong halin sa Enero tubtob sang November 14 sa bunga 2023, ang presyo sang gasolina ang may kabugusan niya pagsaka sang 13 pesos kag 5 sentimos kada litro. 6 pesos kag 35 sentimos naman ang ginsaka sa kada litro sang diesel kag piso kag 69 sentimos sa kada litro sang kerosene. Re-elected barangay kagawad sa Banwa sang Cabatuan, Iloilo arestado sa buy-bust operation sang kapulisan. IPPO ginakasubo ang pagkaulamid sa mga opisyales sa illegal nga droga. Si Kim Salinas nakatutok.
Arestado sa bypass operation ang 41 anyos nga barangay kagawad nga si Michael Montinola sa barangay Ayong, Cabatuan, Iloilo sang Biyernes. Nakuha sa iya ang siyam ka sachets sang suspected shabu nga may kabugaton nga 10 gramos, valor 68,000 pesos. Isa ka bulan nga ginmonitor si Montinola kag makaduwa ka beses nga gintest mga tub-tub na tigayon nga maaresto. Sunod sa kapulisan, isa ka newly identified drug personality ang opisyal nga yara na sa ikatatlong nga termino. Actually, nakailang test by tayo sa kanya to validate. At yun nga, kahapon is pangatlo. Wala sa monitoring natin, wala sa listahan itong nating nahuli. But yun nga, nakapagbigay sa atin ng informasyon ng community na siya nga po ay nag-engage. So, ayun, na-validate natin. Si Montinola, ang ikadwa nga barangay official nga dadakpan sa bypass operation, humalin sang natapos ang barangay Kagaske election subong nga tuig. Nauna diri nadakpan ang incumbent kagawad sang barangay Matag-Ob, Haniway, Iloilo nga si alias Barok sang tinalikdan nga semana. Kung sa diin nga nakuhaan sang suspected shabu valor 340,000 pesos. Isang pag-ibig nga kinakasubo naton mismo ang mga barangay officials naton yung natangkatpan naton kasi sila man kanya naton diri nga ginalauman nga makapuli sa away naton kontra droga pag sila pa mismo man ang nagapanguna nila. Padayon pa sa karon nga gina-validate sang IPBO ang mga report nga may iban pa nga barangay officials nga involvado sa illegal nga droga. Once nga ang isa ka barangay officials or elected officials ang madakpan sa illegal drugs sa aton nga anti-illegal drugs operation, immediately gina-furnish nato o gina-report nato din sa aton nga DILG. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, wala na sa kabuhi ang mag-live-in partners na Sanday Feliciano Leagoso kag Susan Hiliwagan sa nasapuan sa Sabado sang aga sa Barangay Iglauan, Murcia, probinsya sang Negros Occidental. Sunod sa Murcia PNP, sa sulod sang balay nasapuan si Leagoso nga may pilas ng pagkatiro sa agtang samtang sagwa naman nakita ng lawas ni Hiliwagan nga may pilas naman sa likod. Sunod sa mga residente, nakabati sila sang lupok sa pusil alas 2 ng kagahon apang wala na nila nakita ang nawong sang suspect. Inalantaw sa kapulisan nga posible away sa duta ang motibo sa krimen kag posible kilala sang isa sa mga biktima ang suspetsado. Nahimuluan nga nagserbe nga caretaker sang duta ang duha ka mga biktima. Nakatuad naman ang isa sa ilang mga himata nga may pamahog na sa kabuhi sang mga iniantes pa manatabo ang amo nga krimen. Kilala niya ma'am ang nagsulod sa ila balay. Kaya ang kandado ma'am sang iyang gate, ara sa iyang kamot. Isang biktima naton nga lalaki. Oo. So, posible minabrihan niya ang gate kay kilala niya ang nagsulod. Mga kapuso, wala na sa ginabantayan nga low pressure area bangod na tunaw na inisang weekend. Suno sa pag-asa hangin amihan ang nag-aapekto subong sa bugos nga Luzon. Shear line naman ang nagaluntad sa nasidlangan nga bahin sa Visayas. Samtang mga local thunderstorm naman sa nabilin pa nga bahin sang pungsod. Mangin maulanon subong ang adlaw sa Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Posible ang mabasko nga pag-ulan sa pila ka mga lugar nga pwede magtugas ang baha o kun landslide yan dapat mangin alerto mga kapuso. Rain or shine, exciting mga kapuso, bangod magaupod ang pila ka kapuso stars sa selebrasyon sang Huba Huba Color Festival 2023 sa banwa naman sang hinubaan sa probinsya sang Negros Occidental. Bantayan Sunday TikTok Clock host Rabia Mateo, the missing husband star Rocco Nesino, si Angela Alarcon, pati man si Matt Lozano sa aton Kapuso Fiesta. Magbonding kita alas 8 karon sa gabi, November 20 sa Pagbanag People's Activity Center sa banwa sang hinubaan. See you there, mga kapuso! Proud gihapon ang bilog ng Pilipinas bisan pa wala nalakip sa top 5 si Michelle Marquez D. Kag napasawan nga makuha ang titulo bilang Miss Universe. Nagasalon si MMD sa top 20, tub-tub sa top 10. Sa Haro, Iloilo City, ginbatayan gidgani sa mga paralurista pati na sa gila customers ang coronation para ipakita ang suporta.
Pero syempre, ginkilalaman ang pabatos ang Pinas bilang gold winner sa Voice of Change competition kung sa rin niya gin-highlight ang advokasya para sa mga yara sa autism spectrum kag naging Spirit of Carnival Awardee. Proud din kami sa imo, MMD. Mga kapuso, karon sa gabi na sa GMA Talibabad marantaw ang Lovers Liars. Mangin mas mainit kag exciting ang inyong mga gabi sa pagtukib sa mga sekreto sa mga karakter sa series. Pagabidahan na ni Claudine Barreto, Lian Valentin, Shara Diaz, sa iban pa mga kapuso stars sa rin sa nagkalain-laing henerasyon ang conventional triple plot drama series. 9:35 p.m. sa GMA Talibabad pagkatapos ang Love Before Sunrise. Sa pagsulod sa karakter ni Herlene Budol sa Black Rider bilang Pretty, naging mas exciting pag mga eksena bago nito paglayo sa personalidad si Diaz magandang dinag ang year role nga palaban. Gani no doubt naging palakpakan si Herlene sa scene sa tungas ang dalan kung sa rin niya ginkompronta ang yabana kag babae siningin natakpan niya sa motel. #clap gid ang audience sa intense scene kag sa emosyon nga ginpakita ni Herlene. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Napamatudan na nga isa sa mga nagapangunang source ang nutrients ang glutanon. Kag kung mapisan ka lang nga isa katawo, hindi na niya kinahanglan magbakal tungod pwede ini mapatubo. Apang paano naman sa mga lugar nga limitado ang talamnan nga duta? Ang sabat, container gardening. Isa kasahi isang pagpatubo sa glutanon bisan wala sang malapad nga duta. Ang ining estilo sang gardening, tutukan ta subong nga aga sa spotlight. Ari mga kapuso, ang benepisyo nga pwede makuha sa container gardening ang talakayon ta subong aga upod sa team leader sang container gardening sang Iloilo Province kag sang Damlaglang. Ginkilala nga Regional High Value Crops Agricultural Extension Worker Achiever sang Department of Agriculture Western Visayas, si Dr. Shirlita Duero. Good morning, Doc, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Sir Jan. Good morning man sa aton tanan nga viewers. Okay. Doc, thank you very much for your time for us this morning. No, Doc, una sa tanan, paano gid naton na conceptualize ining ginatawag naton subong nga container gardening? Una sa tanan, gusto ko anay hatag ang gamay nga background, no. This project is under the More Progress, and then mantra sang aton nga Iloilo Province under the leadership of our Governor Arthur R. Defensor in support sa aton nga food sufficiency program. So ini siya una gin-establish naton sa island barangay, no, specifically sa Concepcion, sa Carles kag sa Estancia. So ini siya sa mitigating strategy sang aton provincial government kay sadto nga panahon nag-slash ang aton nga bagyo nag-abot diri sa aton sa northern, especially no kang Bagyo Yolanda. So ina siya na conceptualize tungod sa isla masyado kabudlay ang magpatubo sang ulutanon. So medyo bato-batuhon kag poor ang soil didto. So through container gardening, pwede gid makapatubo ang aton mga pumuluyo or aton mga stakeholder didto para sa mga fresh nga pagkaon. Wow, that's good to hear, Doc, no? So, Doc, since nga ginsugura naton ini pagkatapos pa sang paglaslas niya Bagyo Yolanda, paano naton ini na-sustain tubtub subong? Na-sustain naton ini nga project, ang container gardening, through sa pag-promote man sa aton mga stakeholders. So, kagtapos sa pag-support man sa aton mga LGUs, especially gid sa aton mga beneficiaries. Through sa social media, nakita nila na inigali nga klase sang proyekto dako gid ang mabulig sa aton nga mga panimalay. Sa ilang nga pagpananom sa mga ulutanon, makakaon sila sang presko gid nga ulutanon kag safe pa. Okay. You've mentioned, subong gani, Doc, no, ang mga benepisyo sini. Pero aside from that, Doc, ano pa gid ang advantage kung naga-container gardening, no? Compared sa traditional naman nga pamaagi sang gardening? So, Sir John, ining aton nga project nga container gardening, pwede ni siya bisan diin nimo ibutang. Bisan sa aton mga kudal, no, sa aton kudal, hindi siya sang ginatawag nga space consuming. Sa aton nga rooftop, pwede man ina siya kag mahalin-halin naton kung diin naton gusto. Ang importante lang may ara kita nga init, no, nga sa diin magasupply sa aton nga tanom.
sa tuod lang, so sa provincial capital, may ara kita dira nga site, no, sa ibabaw, sa 6th floor, sa kay board member Sirag, no, sa left side. Nag-establish kita da sang container gardening. So nagapakita lang nga bisan sa diin kung gusto gid sang aton nga mga pumuluyo or aton mga farmers nga mag-adapt sining container gardening, mahimo nila bisan sa diin nga lugar. As long as nga may ara kita nga init, no, kag may hangin, mahimo gid nila ang pagpananom. Subong, Dok, kamusta na ang implementation sa ining nga project? Of course, ang aton subong implementation sa subong, masiling nato nga hindi gid siya madali. May ara gid man nga mga challenge, no, nga aton gid maagyan sa pag-implementa, especially sa training kung malayo ang isa ka lugar. So ang aton nga mga farmer mabudlay man mag-adapt. So far sa subong ari kita diri sa ang northeast ang Leganes, no, elementary school naga-establish kita kag ang aton diri nga mga farmers nga nagaobra ang vegetable growers. So aton sila nga gin-organize, Sir Jan, kag sila ang nagabulig sa implementation nga makita naton nga nakabulig kita sa aton nga komunidad. Kag na-empower naton ang mga farmers through sa pag-participate nila sa sining activities. Okay. Siyempre, Doc, sa mga viewers nato, no, especially sa mga urban areas, pareho diri sa Iloilo City, kag sa mga town propers, bala town centers, no, sigurado mapusulanon gid ini nga estilo sang gardening para sa ila. Ano naman ang mga kinanglanon nga ipreparar o mga gamit nga kinanglan i-prepare pa sa mga gusto nga maghimo sang container gardening? Yes, Sir Jan, manami gid siya. So aton lang mahahatag nga tips, no, sa aton nga mga gusto nga maghatag o kung mag-grow sang container gardening, especially sa aton nga town proper kag sa mga city. No, una na hibaloon nila kung ano ang gusto nila nga tanom nga gusto patubuon. And then ma-provide sila sang containers nga sa diin amo na siya ang dapat nila gamiton. Like for example, ang aton nga tanom nga ginatawag naton nga solanaceous, no? Ina siya mga kamatis, talong, kag aton nga katumbal. So kinahanglan mag-provide sila sa mga containers nga 10 to 20 liters, no, nga kadakuon nga amo na ang pwede nila tamnan. Kag Sir Jan, ang duta nga atong paggagamiton may ara na siya nga proportion. Bali 1:1. So may ara kita ginagamit nga garden soil, kag vermicompost, kag carbonized rice hull. That special na siya nga duta nga para sa aton nga container nga sa diin amo na siya naga-support para badasig, magtubo kag magbunga ang aton nga tanom. And then para sa mga viewers pagid naton, kinahanglan aton gid ni siya nga tatapon tungod magagmay lang ang duta. So kinahanglan naton permi siya tinloan, iproning para magapadayon ang pagbunga sang aton nga ulotanon. Okay, that's good to hear, Doc, no? Dira naton mabalaan mga kapuso nga ang pagka mapisa naton makabuligid bisan sa anong aspeto sa aton kabuhi, no, sa trabaho, sa mga handom pati sa gardening. Gani mangin mapisan gid kita, no, Doc, no? Yes, Sir Jan. Okay. Thank you very much, Doc, sa imong time sa imong aga sa amo dire sa GMA Regional TV Early Edition. Thank you, Sir Jan. Thank you man sa atong mga viewers. Kag of course, gusto ko magpasalamatan ang amon nga Provincial Agriculturist, Dr. Eldeposo Tulaido, and then Assistant Provincial Agriculturist, Dr. Mitcharin Rizano, kag ang akong Division Chief, no, Ma'am Nancy Perals, kag ang sa amon nga team sa Crops Division. Thank you so much sa inyo gid nga support. Of course, gusto ko man pasalamatan ang Department of Agriculture, headed by our Executive Director Dennis Arpia, and then ang aton RTD, Engineer Barago, and its BCD focal, Sir Jojo Frades. For the first time, no, thank you so much gid sa aton nga taga-DA nga for the first time nga na-facilitate kag na-initiate nila ang HBCD Awards.
Ini ang GMA Regional TV Early Edition. ₱40 million nga subsidy na bato na sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated gikan sa Iloilo City Government para sa Dinagyang Festival 2024. Yaring balita nga itong gintutukan. Tagailapit na ang Dinagyang Festival, gani todo naman ang pagpanghanda sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa ginapaabot nga world-class kag grande nga selebrasyon. Agud masiguro ang kahandaan sang festival, naghatag sa ₱40 million nga subsidy ang Iloilo City Government sa IFFI. That will be used for the subsidy, for the prizes, and for all the other logistical requirements nato, no? Sa aton nga mga working committee, sa aton nga mga events. Samtang formal nang ginpakilala ang 15 ka mga kandidata nga magatiglawas sa nagkalain-lain nga mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo nga magapaindis-indis para sa Miss Iloilo 2024. Amat-amat nga nagkakakilala ang Ilongga, and eventually with a new candidate coming in for next year, no, we hope we can do better and maybe makasulod kita, no, sa top 10, top 3, and eventually get a crown, no. Sa December 6 natala ng charity balls ang Miss Iloilo 2024 kag sa December 16 naman hiwaton ang pamukaw sa Dinagyang Festival 2024. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga madinuago naman nga parol sa syudad sang Iloilo, gipasundayag sa ginhiwat nga parol lighting ceremony. Nakatutok, Kim Salinas. Christmas is in the air na gidya sa City of Love. Bangod ang isa sa mga simbolo sang Pasko ang mga parol, makita na sa syudad sang pagigugma. Sa Biyernes, opisyal nga ginpasiga ang tanan nga Rainbow Christmas Parols. 3, 2, 1, and we have now officially lit all our Gani, kung ikaw maglibot sa syudad kung gabi, makitaan mo gid ang masanag nga parol sa dalan diversion pati na sa plazas. Sa signal nga, we already start lighting our paroles nga naka-install sa aton nga city. Currently, naka-install na ta around 700 to 800 paroles. Pero ang total na nga paroles ng inyong takot is around 1,500. Para sa Iloilo City Government, ang pagpasiga sang paroles, simbolo sang kasanag, bunga sang paghugpong sang tagsa-tagsa, ilabi na sa tion sang pandemya. Our event does not only symbolize the celebration of the Christmas season and our unity as one community. Our presence here today is a strong evidence of our resilient spirit. Kadungan sang pagpasiga sang paroles, ang parole making contest kung sariin ginpasundayag ang mga obra maestra nga human sa recycled materials. Magapabili ng mga rainbow paroles tubtob sa Chinese New Year. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Magluwas kay nakasulod sa Final Four, nakuha pas ang LPU Pirates ang ikaduwa nga twice-to-beat advantage sa playoffs ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Ini matapos yung lutos ang Pirates ang Arellano Chiefs sa hampang ang ginpatigayon kahapon sa score nga 98-86. Samtang nagapabili naman nga buhi ang paglaom sang Binid Blazers nga makwarong balik sa Final Four. Sa hampang ang ginpatigayon man kahapon, nagpangibabaw ang Blazers batok sa Letran Knights sa score nga 72-54. Bantayan naman alauna 1:30 buwas sa hapon, November 21 ang sambuwa sa tunga sang Perpetual Altas kag San Sebastian Golden Stags. Ining pagasundan sang importante nga hampang sa tunga sang LPU Pirates kag San Beda Red Lions. Ang inampang sang NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines kag sa GMA Sports Facebook pages. John, mga puso, ang gardening ukon pagtanom sa mga kararuton ang sigurado makadalagid sa aton sang manaming nga palabuto. Matudo na Adrian sunugan sa British actress nga si Audrey Hepburn, to plant a garden is to believe in tomorrow. Pinagi sa pag-garden, mapasiguro ta nga may puluton kita nga kalanon sa pila ka adlaw. Kampante pa kita sa kalidad kag katinlo sinibangod sa aton gid ini lagwerta naghalina.
35 days ago na lang, Pasko na! Madamo ginasalamat sa pagtutok. Diri sa sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes, Sabto, Biyernes. May nyo malato aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman si Dan Prietos, bugo sa puwersa para sa mas dakong misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!